Welcome po sa ating channel, Black and Toing. Ito isang bagong video na naman po, mga boss, mga kababayan. Yan, itong video na to, kayang-kaya nito mga babae ka, o lalaki, o tomboy, o bakla. Yan, pwedeng-pwede po sa inyo to, lalo na kung nagtitipid kayo ng kuryente. Yan po. Bali, yung gagawin po natin dito sa video na to, may share po ako sa inyo na aparato. Ito. Yan. Ang tawag po dito ay watt meter. Yan. Yung sa pagtitipid po kasi dapat meron tayong detector. Yan, detector. Pag sinaksak nyo ang appliances dito, yan, tawag po dito ay watt meter. Available na po ito sa Shopee at Lazada. Yan, may English dalawa yung version nito. Yan, dalawa po sa market. Mabibili nyo lang ito sa halaga na 400 pesos. Pwede rin 300, yan, depende sa seller. At pwede rin pong 500. Yan, sa Shopee at Lazada available po to. Hindi po ako nag-endorse ng produkto dito. Ito, nabili ko rin watt meter. Yan, ngayon kung nag-experiment ka, yan, tinutuklas mo kung paano ka makakatipid sa kuryente. Ito po yung kailangan nyo, isang watt meter. Yan, paano po ba gamitin to? Yan, pipindutin nyo lang po yan. Yan, yan, power. Tapos seset po natin dun sa watt. Yan, yan, lilitaw po yung watt. Yan. Yan, watt siya. Tapos, yan po. Set natin sa watt, dapat dun sa may 0. Yan, tingnan natin. Yan, watt. Tapos 0. Yan, 0 po. W nasa ilalim. Yan, gagawin po nitong watt meter na to. Susukatin niya yung kinakain na kuryente ng isang appliances o di kaya power tools. Yan, power tools. Yan, barena. Yan, charger. Yan po, charger. Electric pan. Tapos heat kettle at electric pan. Ngayon dahil dito po sa watt meter, makikita nyo dyan kung ilan yung kinukonsumo niya na watts o yung kinakain na kuryente. Doon po sa yung watts niya. Yun nga yung watts. Into watts. Yan, makikita nyo dyan kung mataas yung kinain niyang kuryente na, ayun nga po yung nag-a-appear dito sa watts natin siya susukatin. Yan. Sample na po tayo. Electric fan, ito. Bali mangyayari po, isasaksak natin ito sa outlet. Yan, outlet. Ito yung outlet natin mga boss, para makita lang natin na walang daya. Yan, outlet na 220. Yan, asaksak din sa outlet pa rin. Yan, 220. Ayun yung cord natin, brown. Yan, brown siya. Yan siya. Yun, sasaksak natin to. Watt meter. Yan, saset nyo lang po siya sa watt dun, tapos may nakalitaw dyan na 0. Ito, saksak natin. Yan po, de-demo natin. Yan, nasa W siya, yan, watt, tapos 0 siya. Dalawang 0. Ngayon, sample lang natin tong charger muna. Ayan, charger siya. Sinaksak natin. Ayan, charger ng cellphone. Ayan, kumakain lang siya ng 0.1. Ayan, wala pa pong load. Ayan, walang load. Wala siyang load na cellphone. Ayan. Galin na po natin to. 0.1 lang yung kinain niya. Dahil wala pang load na cellphone. Ayan, nagalin na natin yan, yung charger ng cellphone. Ito tayo sa electric pan. Ayan, Sopitech desk pan. Ito, sample lang natin mga boss. Yan, saksak natin. Yan, maandar na, naka number 1. Number 1 po siya. Yan, naka number 1. Tagalin muna natin. Pakita muna natin dito. Ayan, 0. 0 po siya. Ngayon, sindihin natin. Number 1. Number 1 muna. Yan, kung nagtitipid po kayo, kailangan yung malaman kung malakas pang kumain ng kuryente ang isang appliances. Yan, 44.9. Yan, 45 watts ang kinain niya sa number 1. Number 2 natin. 45 watts sa number 1. Yan. Siyempre, pag naalisanganan po tayo o sobrang init, lalakasan natin yung electric fan. Yan, tumataas din yung watts na ng ating electric fan. O yung kinakain niya na kuryente. Yan, 52 watts na. Number 3 natin, mga boss. Nakita ko sa inyo yan. Number 3, naalisanganan ka pa. Pinasa natin 50. Yan, taas po ng balot ng isang electric fan na yan. Kung wala kang watt meter,
hindi nyo po masusukat yung ano, manguhula lang tayo kung malakas ba yung kinakain na kuryente ng isang appliances na ganito. Ito, subukan natin to, electric pan. Yan, electric pan. Ito, yan, 0 pa rin. Yung kanina po kumain ng 58. Yan, mga 50 plus sa number 3. Itong electric pan na to, yan, yung mga bagong labas sa ano, kasak natin. Yan, 0 pa po yan kasi yan, 0 pa dahil hindi pa naka-switch. Switch natin. Yan. Yan, makikita nyo po dyan na 10 watts lang yung kinain niya. Itong electric pan na yan. Yan. Hindi po kasi ganong mabilis yung ikot niya, pero saktong-sakto na yung hangin na binibigay niya sa atin. Yan, pwedeng-pwede na po yan kung nagtitipid kayo. Kasi dito pa lang po makikita natin na pumalo lang siya ng 10 watts. Kung i-compare natin dito sa electric pan na to, na pumalo pa siya ng 58 watts sa number 3. Ito naman sa number 1, mga 40, 44 yata yung 45 watts yung pinalo niya. Itong electric pan na desk pan na standard na desk pan. Yan, tatak niya po ay Sofitec. Yan po, kung nagtitipid kayo ng kuryente, kitang-kita naman po natin yung ano, yung resulta. Mas mababa yung kinain na kuryente nito. Itong electric pan na yan. Yan, yung large size na nung portable na electric pan. Ito po yung maliit. Ito po, large size na yan. Ito naman yung ating standard na electric pan. Yan, yung mga regular na electric pan. Kaya sinabi ko pong standard, regular electric pan na desk pan. Malakas kumain ng kuryente. Kaya sa loob ng isang buwan, yan, kung ilang oras yung pinapaandar yan, yan, malakas kumain ng kuryente. Kaya tumataas din po yung kuryente natin. Kasi nga po, malakas kumain ng kuryente ito. Yan. Ito, 10 watts lang. Kaya ito po, kung nagtitipid kayo, yan. Kitang-kita natin yung resulta dito. Hindi po, gumamit tayo ng watt meter. Ito naman maliit. Kaya nasabi ko po maliit ng konti itong makina niya. Hindi compare natin dito. Ito po yung magsasabi niyan, yung watt meter pa rin. Saksak natin. Maliit yung blade na konti at malaki yung blade doon. Pero yung makina po yan doon nagbabase yan. Wala po sa blade yan. Ayan, 0 pa rin. Switch natin. Ayan mga boss. Ayan, malinaw, umandar siya. Ayan yung isa nakapatay na rin. At ito. Ayan, tignan nyo po, 8 lang. 8.2 watts. Ayan, bumaba po ng konti dito. Ito nasa 10. Ito 8.2. Nagbawas po siya ng 1.8 watts kung ito yung ginamit nyo na electric pan. Yan, malakas din po yung hangin ito. Parang mas malakas pa yung hangin ito kaysa dito. Yan, pero syempre mas malaki, mas malakas. Yan po. Yan, lang yung kinain nyo na watts. Kung nagtitipid kayo ng kuryente, malaking impact po sa yan, 8 watts lang. Ayan, makita nyo po dyan, 8 watts lang. Papatayin natin para maklaro lang yung video natin. Yan. Yan, 0 siya. Yan, 0. Kitang-kita nyo po. Ang pinatay natin, 0 siya. Sindihin natin ulit. Yan, mandar siya. Yan, pumalo ng 9 watts sa umpisa, pero yan, 8 watts na lang. Yan. Kaya kung gagamit ka ng electric pan na ganito, katumbas po ng isa nito, 6 na electric pan na ganyan. Katumbas lang ng isang electric pan na to. Yan, kung nakasindi lahat yung 6 na electric pan mo, magsasawa ka na sa hangin. Kung i-compare natin dito, yung i-consume nito, ta-times mo pa lang yan kung ilang oras at sa isang buwan. Yan, isang buwan na babayaran natin. Ganun din po dito. Ayun nga po, 6 na ganito na yung magagamit nyo. Compare dito lang sa versus 1. Yan, yan po yung katumbas ng 6 na electric pan na ganito. Kasi pumalo po ito ng 58 watts. Yan, 58 watts. Yan, tanggalin na natin. Next tayo. Ito po yung malupit dito sa video natin. Ito yung pinakamalupit. Heat kettle. Yan, heat kettle. Ito kasi sinyo-short niya po yung anong tawag dun. Yan, 0 watts tayo. Dahil filament po yan, heater yan, sinyo-short niya yung kuryente. Yan, tignan natin. Yan, 0 watts, saksak natin. Yan, nilagyan ko na ng tubig yan. Yan, tignan po natin yung kung ilang watts yung kinakain niya. Yan, tignan nyo po. Makikita nyo dyan, 1,600. Yan, 1,600 watts. Yan, kumisan umabot pa ng 1,700 yan. 1,700. Yan, lakas pong kumain ng kuryente itong heat kettle na to. Kaya lang syempre, yung tawag doon, yung kung magpapakulo po tayo sa gasol,
mas gugustuhin na po natin to kasi mahal po yung gasol ngayon. Kaya kung minsan dito na kami nagpapakulo ng tubig. Ayan, pag naliligo sila, malamig yung tubig, papakulo sila ng tubig. Kaya lang, ito nga po yung nagpapataas ng kuryente natin. Ayan, kung papansin niyo, palagi yung ginamit yan. Ito talaga po yung malakas sumatak ng kuryente nyo, yung heat kettle na yan. Kasi imagine niyo po yan, 1,600. Compare nyo po dito sa electric pan na malilit, 10 watts lang. Yan, yan, tignan nyo po. Yan, tatanggal sa saksak. Yan, 1,600 watts. Ano pa lang yan, minuto pa lang. Yan, yan na po yung kinakain niya na kuryente. Yan, 1,600. Minsan pag puno pa po yung tubig yan, pumapalo pa ng ano yan, 1,700. Kanina tinesting ko, umabot ng 1,700. Konti lang po yung tubig natin. Yan. Konti lang yung tubig na nilagay natin. Pero yan yung pinalo niya. Yan, naglulus lang. 1,600. Yan, 1,600. Yan, habang papalapit na pong ano yan, kumulo, tataas pa po yan. Tataas pa. Yan, habang papalapit na kumulo. Yan, lipat na tayo sa kabila, mga boss. Ito talaga yung pinakamataas kumain ng kuryente. Heat kettle. Although na talagang gamitin yan. Gamitin po yan. Pag nagtitipid tayo sa gasol, yan yung takbuhan natin. Ito, barena tayo. Yan, barena po tayo, mga boss. Barena. Yan, 0 volts. Lipat natin. Yan, 0 volts pa rin po. Ngayon, pag pinandar natin yan, ayusin lang natin. Yan. 0 volts. Pag pinandar natin barena, tignan natin kung ilang watts. Yun. Yan po. 170. 167. Yun. 170 to 167 watts ang kinain niya pong kuryente. Ngayon lipat tayo sa ano, isa pa. Isa pa po. Ito. Hot air. Yan, hot air o heat gun. Ayun, ang problema natin, hindi natin matetesting kasi bilog pala to. Ayun nga po. Ayan, hindi na natin matetesting to kasi wala tayong adapter. Ito. Meron pala tayong extension dito. Ito. Sasaksak natin dito sa extension yung ano. Ayan, testingin natin to. Heat gun. Yan, subukan natin. Yan, sinaksak ko doon. Tapos dito, padadaanin pa rin natin ng watt meter. Yan, kung minsan po kasi nag-experiment tayo. Tinitignan natin kung yung appliances natin ay malakas kumain ng kuryente. Yan. Para masubukan natin yun, kailangan nyo nga po ng isang aparato na ganito. Ayan, tignan nyo po ang isang heat gun. Yan, 1,600 din watts. Ang lakas din pong kumain ng kuryente. Ayan, ilang beses na malakas po dito. Ayan, tatanggalin na po natin. Yan po, yan po mga boss. Sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon. Isang aparato. Ayan, o isang tools para makapag experiment. Kapag-experiment kayo o makita natin na ang isang appliances o power tools o ano man pong equipment dyan, kung malakas kumain ng kuryente. Yan, para at least maiwasan natin na palagi natin silang ginagamit. Yan po, katulad nun, heat kettle, saka ito. Pumapalo talaga ng 1,600 watts. Yan. Hindi po biro yung kinakain na kuryente ng dalawa na yan. Yan, compare natin dito sa electric pan na to, 10 watts lang. Yan po. Kung ganyan lang po yung electric pan nyo, mababa lang yung kuryente nyo. Tapos ko-compare nyo dito sa electric pan na to. Yan. Kung i-compare nyo dito, 50 watts yan. Tapos ilang oras yung ginamit. Tapos ilang araw yung ginamit. Yan, kung isang buwan yung ginamit. Yan po. Yan, doon po magbabase yan kasi multiply nyo pa yan. Yan. Yan po, hanggang dito na lang video natin. Channel name, Beck and Toink. Sana po nagustuhan nyo yung pinicture natin ngayon. Subscribe po at like para na rin po matulungan ng channel na to na lumago. Yan po, maraming salamat.